Dahil nung sumabog itong si Panfilo Lacson, mga kababayan, mabuti na lang, etong si Alan Peter Cayetano, meron pa itong binitawan. Hinggil po doon sa impeachment, mga kababayan. Nang impeachment daw, no, kung siya po ang nananatiling Senate President, mga kababayan, ibabasura niya lang daw kaagad kasi hindi naman daw po ito importante. Aba, buti na lang natanggalan ng kapangyarihan etong si Alan Peter Cayetano dahil kung hindi, mga kababayan, nako, ligtas na naman si Sara Duterte sigurado. Ito po ang quotation, mga kababayan, or quote card na ito kay Alan Peter Cayetano. So sabi po ni Alan, mga kababayan, alam naman ng lahat na nagmamadali talaga silang palitan kami sa pwesto. Gusto nila akong palitan agad dahil gusto nila madaliin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Atat na atat sila sa impeachment hindi naman yun importante. What? Hindi raw importante? Aray ko. Kayo guys, naniniwala ba kayo na hindi importante ang impeachment? Di ba? Ang hanap po natin accountability. Ang habol po natin transparency. Tapos sasabihin ni Alan, hindi daw po importante. Aray ko. So ngayon, bumabalik sa alaala ko nung sinasabi nila ikaw ay pumunta sa Malacanang. At sinabi mo na magiging impartial ka, panatiliin ka lang sa pwesto. 'Di ba? Kung siguro trinabaho ng Malacanang, no, na ikaw ay manatili sa pwesto at ikaw ay suportahan, anak ng tinapa, tila magkakamali po sila, isang malaking pagkakamali ang magagawa nila. Dahil isipin mo, sabi mo magiging impartial ka sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero pag nasunod ang gusto mo, ibabasura mo lang pala agad-agad. Aray ko. Ano ba, mga kababayan, ang trabaho ng isang senador? 'Di ba? Ano ba ang trabaho ng isang, sabihin natin, ay presiding officer? Ano ba ang trabaho, mga kababayan, kapag mayroong nililitis ang mga senator judge? Di ba dapat, mga kababayan, ang isang senador ay timbangin kung ano po ang nararapat sa isang impeachable official? Siya ba dapat ay ma-acquit? Siya ba dapat ay makonvict? Di ba? Mga ganong bagay. May kasalanan ba o wala ang isang impeachable official? Bakit tila, mga kababayan, kay Alan Peter Cayetano ay hindi po niya bibigyan ng pagkakataon na madinig ng taong bayan kung ano po ang mga hinahanap natin, kung ano po ang ipipresenta ng panel of prosecutors at ng mga depensa? Dahil agad-agad sa kanya ay hindi raw importante. Ibabasura lang daw po niya ito. Mas malala pa pala ito kay Chis Escudero. Aray ko. Pakinggan po natin, mga ka-GPnatics, ang sinasabi rito nitong si Kristan, na isa rin pong vlogger at isa rin pong analyst, hinggil po sa mga pinagsasabi ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano na kaya daw gusto siyang palitan bilang isang Senate President ay para lang daw matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Huwag na tayong maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start. Diba? Nung February pa, nung ipupwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Teka, parang mali ata yun Last time na check ko, Senador si Alan Peter. Ibig sabihin, mga kababayan, tama talaga. Sorry pinutol ko. May sinabi dito na ipupwesto natin si Senator Loren Legarda noong February. 'Di ba? So ang plano talaga, mga kababayan, sila papalitan si Tito Soto. Dapat si Loren Legarda talaga ang iuupo. Pero si Alan Peter Cayetano ang kanilang ibinoto. Sa makatuwid, mga kababayan, totoo yung atin pong
nakuha na impormasyon nung nakaraan na talagang niloko nito si Loren Legarda. 'Di ba? Naisahan po mga kababayan. Yung pangarap ni Loren nawala, naglaho. Oh. Peter Cayetano at hindi vlogger. At bilang isang senador, tungkulin niya, in case nakakalimutan na niya, Correct. ang mag-try ng isang impeachable Tama. officer tulad ni Sara Duterte Tama. para malaman nating lahat kung guilty ba siya o inosente, kung i-acquit ba siya o i-convict, para marinig natin ang lahat ng ebidensya galing sa prosecution at galing sa defense. Yun ang purpose ng impeachment trial. Baka lang hindi alam ni Alan Peter Cayetano o baka sakaling nakalimutan niya to. Kasi sa mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano, parang nasa maling isip na siya ngayon. At para sa akin, kung ganun lang, Alan Peter Cayetano, siguro pag-isipan mo na yung trabaho mo bilang isang senador. Kasi mukhang nakakalimutan mo na siya sa kaka-vlog mo, sa kaka-Facebook live mo. At sa ganun, siguro by 2028, huwag ka na tumakbo ulit bilang senador. As a matter of fact, huwag ka na tumakbo for any government office at maging vlogger ka na lang. Mukhang mas magaling ka dyan at mukhang mas nag-e-enjoy ka dyan. At less stress for you and less stress for all of us. Kayo, ano tingin nyo? Bakit kaya sinabi ni Alan Peter Cayetano na parang ayaw niya matuloy yung impeachment ni Sara Duterte? Isulat niya sa comment section sa baba at pag nagugustuhan mo yung mga ganito klaseng mga videos, make sure to subscribe to all my social media channels. Okay mga kababayan, maganda yung point dito at tanong ni Kristan ha. Palagay ninyo bakit ayaw matuloy ni Alan Peter Cayetano ang impeachment ni Sara Duterte? Mga kababayan, paki-comment lang po dyan sa comment section. Kasi kung ako ang tatanungin, mga kababayan, pwede nyo ring isagot kung agree kayo. Dahil alam ko na kung permiso na itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, sa tingin ko, type 1 na lang kung tingin nyo ay nakatanggap po ito ng mali-maletang pera galing po kay BP Sara Duterte. Aray ko. At number 2 mga kababayan, nakapangako sa kanya, nakapangako sa kanya ang Vice President kung hindi po matuloy ang impeachment ni BP Sara Duterte. At number 3, mga kababayan, wala akong pakialam. Aray ko. Pero for sure, alam nyo yan, mga kababayan. Number 1. So, nakatanggap ng mali-maleta. Okay? Palagay ko, mga kababayan, si 2 eh. Si or D is all of the above. 'Di ba? Sa akin, D, kasi tingin ko may perang involved. Number 2, mga kababayan, kasi alam ko talaga na napangakuan din ito na pwede siyang maging Vice President ni Sara Duterte in case na hindi po matuloy or si Sara Duterte ay ma-acquit sa impeachment. Grabe, antindi, mga kababayan. Sa totoo lang, tama yun eh. Ang isang tao, mga ka-GPnatics, lalong-lalo na nag-hold ng public office, tapos merong isang tao na impeachable official, ayaw nilang itry, dapat itong mga taong ito ay hindi na po dapat makabalik pa sa pwesto. Total, tama yung sinasabi ni Kristan, nag-i-enjoy naman siya sa Facebook Live. Diba, mag-Facebook na lang siya. Total, mas mahalaga sa kanya. Mga kababayan, nung kailan ba nagkaroon ng pagdinig po nung nagkaroon ng special session 17? 'Di ba? 17 nagkaroon ng special session. Tapos hanggang ngayon mga kababayan, hindi po nagpapakita sa Senado. Although wala namang pasok talaga ng Huwebes, Biyernes sa Senado. Kaya lang mga ka-GPnatics, etong si Alan Peter Cayetano, mas binigyan pa niya ng priority etong Facebook, 'di ba? Nakakapag-comment siya sa Facebook. Nakakapag-Facebook live siya ilang beses na. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, may ginawa ba siya sa trabaho niya? Kahit yung pagpasok kahit plastikan, hindi siya pumasok. Hindi nagpakita. So siguro dapat tuloy-tuloy mo na, Alan, mag-resign ka na. Kasi natatawa ako dun sa sinasabi ng mga DDS 'Di ba? Mula kay Senator Robin Padilla na imbes na nag-conceive, buntis daw si Alan Peter Cayetano. Pero sabi naman ng mga DDS, nag-concede na nga Tinanggap na yung pagkatalo. Tinanggap yung pagkatalo, pero humiling muna
ng status quo doon sa Supreme Court. 'Di ba? Ng tawag dito, void, mga kababayan. Ipanalify. Ipawalang bisa. Yung leadership change nung June 3. Aray ko. At kung nag-concede man si Alan Peter Cayetano, alam nyo mga DDS kung bakit? Dahil alam niya na, nakausap niya na si Senator Joel Villanueva, na Joel Villanueva will join Gatchalian Bloc. Diba? Kaya siya nag-concede. Aray ko. Pero kung hindi sinabi sa kanya ni Senator Joel Villanueva yan, tingin nyo, magkukonsid yan kaagad-agad? Aray ko. Hindi. Katarantaduan yun. Ayaw niyang mawala sa pwesto. Hindi yan marunong tumanggap ng pagkatalo. Tama, Rayan. Diba? Ganyan ugali meron si Alan Peter. Pero yun yung mga ka-GPnatics, balikan ko lang yung title natin. Buti na lang natanggal sa pwesto itong si Alan Peter Cayetano. Dahil kung hindi po ito natanggal, mga kababayan, mahabol pa ba natin? Kaya pa ba natin na maipa-impeach si BP Sara Duterte? I believe, mga kababayan, ito na yung huling pagkakataon para mapa-impeach natin si BP Sara Duterte. Kung sa susunod na taon, mga kababayan, gas na yan at sasabihin ng taong bayan, politika na lang talaga ang ginagawa ninyo. Responsibilidad ng isang senador, ng isang presiding officer kung nagkataon na dapat itry ang isang impeachable official. Pero, sabi niya, ibabasura lang daw niya agad. Ito daw, mga kababayan, ay hindi importante. Ibig sabihin, ide-delay niya ng ide-delay ito. Hanggang sa dumating na naman, mga kababayan, no? Yung susunod na taon. Oh, ano mangyayari doon? Eh di wala na. Nalubog na lang sa limot. Kaya pakitang gilas lang eh. Yung pagpunta niya sa Malacanang, mabuti na lang ang Malacanang, hindi uto-uto. Dahil alam na nila ang background ni Alan Peter Cayetano. Tama yung sinabi ni Trillanes. Na kapag ito ang nakahawak ng pwesto, hindi niya na yan titigilan. Hindi niya na yan bibitawan. Isang parang tuko, mga kababayan, nakapit talaga ng sobra sa pwesto. Itong si Alan Peter Cayetano. No? Hey, so, ayan mga ka-GPnatics. At ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Alam niyo ba na itong si Senator Rodante Marcoleta, may kahilingan mga kababayan bago ang araw na siya po ay arestuhin. Bakit kanyo? Itong si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, inaasahan na po natin na sa mga susunod na araw